Magandang araw, narito na mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bilang isang holiday ang August 21 hanggang 23 para sa pagdiriwang ng Ninoy Aquino Day. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang non-working holiday bilang pagdiriwang ng araw ng Ninoy Aquino simula August 21, 2024 hanggang August 23, 2024. Sa Proclamation No. 665 na sinabi ni Marcos na ang hakbang ay para sa mahabang weekend na magtataguyod ng isang domestic tourism. Ang pagdiriwang ay bilang tanda ng pagkamartir ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. mula August 21 hanggang 23 na nangangahulugan na 4 na araw na katapusan ng linggo ay nakahanda para sa publiko. Ang huling Lunes ng Agosto na papatak sa August 26 naman ay minarkahan bilang National Heroes Day, isa namang regular holiday. Inatasan ni Marcos ang Department of Labor and Employment o DOLE na maglabas ng kaukulang circular para ipatupad ang proklamasyon para sa pribadong sektor. Nakatakda ng magbakuna ang Bureau of Animal Industry kontra ASF virus para sa mga baboy. Sinimulan na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang pagbabakuna sa mga baboy simula sa Martes sa susunod na linggo, August 20, dahil ang African Swine Fever o ASF ay patuloy na nakakaapekto sa kabuhayan ng maraming hog raisers. Bibisita ang BAI sa lalawigan ng Batangas kung saan 8 bayan na nagtala ng mga kaso ng ASF upang ilatag ang mga layunin ng programa ng pagbabakuna. Ang pagbabakuna ay libre at voluntaryo. Ang bakuna ay unang gagamitin sa malusog na baboy na hindi ituturok sa mga breeder hogs. Ang inoculated hogs ay susubaybayan rin tuwing 30 hanggang 60 araw. Sinabi naman ng DA na may kabuuang 600,000 na bakuna laban sa ASF ang darating sa bansa sa buwan ng Setyembre. Samantala, hiniling ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa mga mambabatas na suportahan ang hangarin nito na dagdagan ng panukalang 2025 budget para sa food and medical allowance ng mga persons deprived of liberty o PDLs. Hiniling ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa mga mambabatas sa suportahan ng hangarin na dagdagan ng panukalang budget para sa 2025. Ginawa ni BJMP Chief Jail Director Ruel Rebela ang panawagan sa mga budget deliberations sa harap ng House Appropriations Panel. Ang iminungkahing budget ng BJMP para sa 2025 ay 29.2 billion pesos na hindi bababa sa 4.66 billion pesos na inilaan para sa pagkain. Sa kabilang banda, ang proposed 2025 budget ay nakalaan sa humigit kumulang 999,000 para sa medical allowance ng mga PDLs. Sa ilalim ng 2025 budget, sinabi rin ng BJMP na 182,556 ang bilang ng populasyon nito. Taas presyo sa gasolina, kerosene at diesel nakaambas sa susunod na linggo. Sa magkasunod na rollback, dapat nang maghanda ang mga motorista para sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagbanggit sa mga pagtatansya ng industriya batay sa oil industry, sa huling 4 na araw, sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na ang mga tinatayang pataas sa pagsasaayos. Gasolina na tatakbo mula 65 centavos hanggang 90 centavos kada litro, diesel na tatakbo sa 95 centavos hanggang 1 pesos and 10 centavos kada litro at kerosene naman na 95 centavos hanggang 1 pesos and 10 centavos kada litro.
Regular na inaanunsyo ng kumpanya ng langis ang opisyal na liter performance na magsasaayos ng bawat presyo tuwing Lunes na ipapatupad sa susunod na araw. Epektibo noong Martes, August 13 kung saan ibinaba ng kumpanya ng gasolina ang presyo ng kada litro ng gasolina na tatakbo ng 2 pesos and 45 centavos, diesel ng 1 pesos and 90 centavos at kerosene naman ng 2 pesos and 40 centavos. Habagat magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Habagat ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa extreme northern Luzon ayon sa ulat ng Pag-asa. Ang Batanes at Babuyan Islands ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dahil sa habagat na may posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dahil sa mga localized thunderstorm na may posibleng flash flood o landslide sa panahon ng matinding pagkulog. Ang buong bansa ay makakaranas naman ng mahina hanggang sa katamtamang bilis ng hangin na kumikilos sa timog silangan hanggang timog kanluran habang ang mga baybaying dagat ay magiging bahagyang katamtaman. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, maaari niyong bisitahin ang aming official EuroTVPH.com. Maaari niyo rin na mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa tama at mabilis na pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.